Ko sa tila siramplakang taktika ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa unti-unti na daw nauumay ang publiko sa paulit-ulit na mga binabanggit ni Tatay Digong ni PRRD. Statement pa lang, unang-una na yan. Binalita po ito ng politiko. Duterte Magic, pumapalya na nga ba? O kayo nga ang tanungin ko. Pumapalya na ba? Wala na bang karisma ang mga DDS o wala nang karisma ang mga salita ni Tatay Digong? Sige nga, kung sa tingin ninyo wala nang karisma si Tatay Digong, maglagay kayo ng ganyan ha. O, pati manunod ng replay, ganon. Pero kung sa tingin ninyo, malakas pa si PRRD, fist bump po ilagay ninyo dyan. Ha? Fist bump, fist bump. Sige nga, gusto ko makita. Nancy Advincula, shout out sa'yo. Oh, ayan, nako. Ang dami na. Oh. Mga fist bump na ng mga nakikita ko. Wala pa ata akong nakikitang thumbs down. Kung kayo'y naniniwala, laos na si PRRD, nakakaumay na, wala nang Duterte Magic. Ganon nga, lagay kayo, ganon. Pero fist bump. O, kita mo, puro fist bump po. Ayan. Eto na kami. Eto na kami. Ramdamin ninyo ang lakas ng tunay na DDS. Cheers po sa inyo. Cheers, cheers ha. Oo. Kape-kape muna tayo. Catherine Jail, Gile ba yan? Catherine Gile, nag-aantay lang kami. Ay, same. Tatay Digong, nag-aantay lang kami. Ha? O, pakinggan natin sino-sino yung mga bobo, mga bobo na ang tingin nila wala ng Duterte Magic. O, sa palagay ninyo, sino? O, pakinggan natin. tugon sa kanya. Pero teka muna ha, doon sa manunood ng replay, ang dami pong fist bump. Ang dami po, dire-diretso. Sa katunayan, wala nga yung ganon. So sa manunood ng replay ha, gusto ko makita rin yung mga fist bump ninyo. Okay? Paulanin natin. Makita nila ang kinalalagyan nila. Sige. Ang mga kritiko, ito ay giniit ni dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas sa panayam sa politiko. Ronald, wala na daw Duterte Magic according to kay Ronald who? Ayon kay Llamas, hindi na masyadong gumagana ang tinatawag na Duterte Magic at mukhang papunta na ito sa Duterte Fatigue. Ayan na, nagsisimula na siya. Wala na Duterte Magic, napupunta na sa Duterte Fatigue o ad hominem na. Ayon ng dating opisyal, baguhin na ni Digong ang kanyang estilo upang hindi mapagod ang publiko at maiwasang banatan siya ng mga nakaupong opisyal sa gobyerno. Magugunita ang binanata ng dating Pangulo ang binantaan ng dating... Hindi. Ako, may tanong lang sa'yo, sir. Hindi, seryoso pong tanong ito. Saan ka nakatira? Hindi, seriously, Brad. Saan ka nakatira? Sa Mars ka ba nakatira? Para magkaroon ka ng komentaryo or analysis na wala ng Duterte Magic? Brad, tigil-tigilan mo yung pagsisinungaling mo kasi baka mamaya walang naniniwala, kakasinungaling mo, ikaw ang maniwala sa sarili mong kasinungalingan. Saan ka nakatirang planeta, Brad? Hindi, ito sa katunayan, this is serious. Tingnan nyo kung tama ako o tamang-tama.
marami sa mga dilawan, hindi mo alam kung saan nakatira. They are really out of this world. I mean, political analyst ka. Vlogger ka ng dilaw. Pero yung putok mo, ang layo sa target. Alam mo yung parang, saan ba ito? Saan ba ito nakatira? Ito ba ay lumalapag ang paa sa kalsada? Parang, parang, ang realidad nila ay kathang isip. Ganyan na po ang marami sa dilawan. Wala na. Kasi ito, patunayan ko kayo, ha? Kung wala ng Duterte Magic, sinong malakas? Si Trillanes? Si Rojas? Si De Lima? Aray ko po. Sino pa? Seriously, Brad, I'm asking you a question. Do you honestly believe mananalo si Ontiveros sa 2028 na pagka-presidente? Kung hindi man si Ontiveros, meron kayang dilaw, lihitimong dilaw, hindi yung dilaw na naging pula, naging dilaw, yung dilaw talaga, ay merong magic. Oh. Be realistic, Brad. Para yung pagiging political analyst mo or kung ano ka man, yung mga komentaryo mo ay may maging katotohanan at galing sa mautak na ay galing sa may laman na utak at hindi sa bobong utak. Sino sa mga kandidato nyo ang may magic? Balik ka sa realidad, Brad. Pangulo ang buhay ni ACT Teachers Representative Franz Castro dahil sa pambabatikos nito sa Saglit. May nagko-komentaryo. Duterte Magic tinutukoy, hindi dilaw magic. Kaya nga, ay bobo talaga. grabe talaga. Dilawan ka, Jerly. Matanong lang kita. Jerly, matanong lang kita. Dilawan ka? Alam ko, ang tinutukoy niya ay si Duterte. Ang sinasabi ko, sa tingin mo, sino ang may magic? Yung dilaw? Ay, tanga si Jerlim. Dilawan nga, tanga. Ay, ganyan po sila umintindi. Parang out of this world. Kaya explain ko, haba ng explanation ko, Jerlim. Saan ka nang galing? Sa sinapupunan ng dilaw kaya ganyan? Oh. Ang hirit naman, Tulfo lang malapit. Ha? Ano daw? Si Tulfo? Ay, wala akong pakialam kay Tulfo. Ba't si Tulfo? Ay, Jerlyn, naililito na ako sa iyo. Anong tinitake mo, Brad? Grabe yung tinitake na ito, ha? Hoy! Presidential Fund ng anak. Sabi ni Dave, ba't nasali si ito? Oo nga. Ba't yung sasali si ito? Wala akong pakialam doon. Gusto mo, birahin ko pa ngayon eh. Hindi. Magmumukha kasi nun. Ha? Hindi ko ibig sabihin, mali si Attorney 30 ay tama si Tulfo. Ang layo naman. Nasa Duterte Magic, Tulfo. Anak talaga itong mga ito. Nagpupulburon na rin ba kayo? Akala ko mga pulahan na nagpupulburon. Kayo namang mga dilawan. Ay, utak nyo talaga. O, diretso na nga tayo sa topic. O. Aida Solanya, maraming salamat po sa stars, ha? Na si Vice President Sara Duterte. Kailangan na nilang baguhin yung narrative.
Yung dati kasi yung narrative nila, yun. Kinakatakutan, anong tawag nila? The Punisher. No? Yeah. Pero ngayon, hindi na ganun ka-effective. No? Okay. Sino nagsabi sa'yo, Brad? Sir! Sir! Sino nagsabi sa'yo hindi ganun ka-effective? Baka yan ang gusto mong paniwalaan. At yan ang gusto mong paniwalaan ng mga kamponyong mga dilaw. But it doesn't mean it's reality. It doesn't mean totoo. Oh. Di ba? Kaya nga, sa totoo lang, bakit ginig ang bansang tambaluslos? Dahil nagsasalita na si Tatay Digong. Dahil nagkita-kita na sila. Oh. Di ba? O ngayon, tanungin naman kita, sir. Sino sa mga pinagmamalaki niyong dilawan ang pasok sa survey ng Senate? Di ba? Be realistic. Sino ang may magic? Wala. Oh, wala. Di ba? Kahit sabihin mo, sir, mas matalino ka kaysa sa akin, ob-ob ka. Di bakit? Ang layo mo sa putukan. Wala ka sa katotohanan. Sir, papatunayan ko sinungaling ka. Pagdating sa 2025, walang mananalong dilawan. Try nyo. Patakbuhin niya mga yan. Ulitin ko. Trillanes, Rojas, yung mga yan. De Lima, dagdag. Sino pa? Sige nga, pakidagdagan. Oh. DDS, Bongo. Oh. ang daming ano. Wala na, Duterte, magic nyo. Babalik na si Mar Rojas sa pauna. Grabe. Alam mo, natatawa ako, ha? Really? Tingin nyo mananalo si Rojas? Sir, ikaw tanungin kita. Ronald who? Oh, tanungin kita, sir. Si Rojas mananalo? Kasi yan ang mga sinasabi nila dito. Sana tumakbo si Rojas ang barangay captain. Tingnan natin kung manalo. Rojas daw. Ano ba tinitake nyo? Oh. Ako may tinitake ako, pulburon eh. Oh. Bite size nga lang. Mahirap pala pag nagtitake ka ng pulburon, tawa ka ng tawa. Ay, may presyo pa. Ano ba yan? Oh. Ay, nako. Sabi ni Dave Dibon, yung survey pa lang for senator, wala nga dilaw top 5, top 12. PRRD nga top 1. Oh, sir! Ako, sir, yung mga ganyang statement, ginagawa mong tanga mga Pilipino. Hindi kami tanga, sir. Patunayan nyo sa eleksyon. Oh. Yung mga kongresista, yung mga senador na dati ay defenders nila, ngayon hindi na. No? Binabati ko sila dahil tinetreten yung isang kapwa kongresista na Ato muna, ha? Yung mga dating kongresista, eto raw, ha? Ito ang kanyang argumento. Yung mga dating kongresista nakakampi ni PRRD, ngayon ayaw na sa kanya. Dahil binabanatan ni PRRD yung institusyon nila. Relax ka lang, sir. Hindi mo alam ang nangyayari sa loob. Natural yung iba dyan. Sisip-sip. Paano ka magkakaproyekto kung hindi ka sisip-sip sa tambaluslos? Sila ang may hawak. Sino ba may hawak? Tanong kita, sir. Alam mo yan. Matalino ka eh. Sino may hawak ng pera? At sino ang may karapatan magsabi, eto, gastusin mo para sa project? Natural mga politiko pa rin yan. Sasayaw lang yan. Oo. Pero pagdating sa eleksyon, iba na tono niyan.
Para ka namang hindi political, ano? Alam mo yan. Pambihira ka, oh. Sabi ni Pamela, tanga lang maniniwala sa kanya. Kaya nga, or ginagawa niyang bobo yung mga dilaw para maniwala. Alam mo yung ginagawa na itong maman to? Mind conditioning. Inuuto na ang mga Pilipino para pag yung kanilang magic, which is smart magic, mangyari, pagdating ng eleksyon, naka-mind conditioning na ang mga Pilipino. Sir, yung strategy nyo, ginagawa na yan dati. Mind conditioning. Pero hindi uubra. Alam nyo kung bakit, sir? Ang layo ng distansya. Malayo. It's like comparing Sara and Tambaluslos. Malayo masyado. Kung dikit, pwede pa. Maniniwala ako. Yang mind conditioning. Tapos dadayain ng smart magic. Pwede yan, pwede. Or yung mind conditioning, pwede yan, masiswitch. Kahit legal na pamamaraan ng eleksyon, pwede may sulot kung dikit. But if you will compare DDS sa Dilaw, sir, ang layo. Ang layo. Walang panama. Wala. Simplihan natin. Sa Senador, Duterte, PRRD and Trillanes. PRRD and Mar Rojas. Sino mananalo? Ikaw na sumagot, sir. I rest my case. Simple. Papatayin. At paano naman magiging positibo yung iyong confidential tsaka intelligence fund? Kung mismo yung tatay aaminin na ginagamit niya yan para magpapatay ng mga tao. Hindi. Hindi para magpapatay ng tao. Ha? Para pumatay, makapatay sa legal na paraan. Halimbawa, yung addict. O halimbawa, yung terorista. Makikipagbarilan sa'yo. Anong gagawin mo? Ito ako, barilin nyo ako, ganon. Yun ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Alam mo, ikaw, yung mga ibang dilawan, yung kampo ni Tambaluslos, etong mga Makabayan Black, ang pag-uunawa nyo sa mga salita ni Tatay Digong ay kabobohan. Wala sa konteksto. Hindi ko alam kung bobo kayo talaga or nagbobobobobohan. Hindi po ganon ang konteksto ni Tatay Digong. Na yun, basta na lang papatay? Kunwari, may isang taong nakita sa daan, patayin mo nga yan. Ganon ba? Hindi ganon. Dati pa, minamali nyo na sa konteksto si Tatay Digong. Pati sa droga. Hindi eh. Hindi ganon ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Ang layo. Pero ibig sabihin, sinong gusto mo? Kunwari, huhulihin. Yung nagdodroga, yung drug lord. Puputukan yung pulis. Sinong gusto mong mamatay? Yung pulis? Hindi, patayin mo yan. Ano ka? Magpapakamatay? Patayin mo yung drug lord. Ganon ang ibig sabihin ni PRRD. Abay, bobo lang di nakakaunawa nun. Or, nagbobobobobohan. Para magamit yung issue kasi wala sila makukuhang issue kay PRRD eh. How can you argue with success? Yung ginawa sa Davao. Alam natin ano pinanggalingan ng Davao. Alam naman natin yan. Kayo, anong success nyo sa Tarlac? Sige nga. Kaya wala silang mabato kay Tatay Digong. Tapos yung ganun daw na pananalita, hindi na raw parang hindi na epektibo. Excuse me, sir. Ikaw may sabi niyan. Bida ka dyan. Real talk, tama. Ito ang ganda nung sinabi ni Quincy. Ito, totoo dyan.
Ayaw nila marinig real talk ni Tatay Digong. And this is real talk. Bitter kayo. Bitter lang kayo. Bakit? Alam nyo kasi, dati ang naglalaban pula dilaw. Ngayon iba na. DDS pula na. Kayo nasa Gedli na lang kayo. Irrelevant na kayo. Gusto nyo maging relevant ulit. Wala na. Sir, I will prove myself to you. Sa 2025, sa kangkungan na naman kayo pupulitin. Kaya, tigil-tigilan natin ng pag-feed doon sa mga kampon nyo ng kabiteran. Pinifeed nyo lang ng bitterness eh. Wala din. No? Real talk. Tama. Ayaw nyo marinig si Tatay Digong. Because reality, malakas pa rin si PRRD. Kung mahina si PRRD, you will not even take time na batikusin siya. Kung mahina si PRRD, wala yung listahan. Remember yung nilabas ng listahan niya, no? Ni SAS? It means bumakat. Baktol. Baktol. Bakat yung DDS. Dama. Ramdam. Kaya may listahan. Gising po, sir. Kasi baka mamaya nananaginip ka ng gising, bangunguta abutin mo, baka bukas wala ka na. Ay ako, Charlie, nag-grave, grave threat, tanga. Gayahin pa sila yung vlogger 30. Ibang intindi doon sa Itaob. Gising lang, sir. Gising lang. Para yung mga tao, makita ka na may sense yung pinagsasabi mo, hindi kaya mo yan nasasabi dahil bitter ka kay PRRD.